Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 4, Week 6. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa ang konsepto at pagsasabuhay ng Panatang Makabayan. Para sa ating unang aralin, ito ay tungkol sa ang mga konsepto sa Panatang Makabayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang nabibigkas ang Panatang Makabayan ng may kawastuhan at naipaliliwanag ang pagkakapit ng mga konsepto sa Panatang Makabayan. Para sa ating unang gawain, basahin ang Panatang Makabayan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang naramdaman ninyo habang binibigkas ang Panatang Makabayan? Magaling! Ikalawa, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Mahusay! Ang ibig sabihin ng salitang panata ay isang matitimang o solemneng pangako o resolusyon. Isa itong personal na pangako o resolusyon na maaaring tungkol sa anumang bagay. Ang Panatang Makabayan naman ay isang pangako na binibigkas ng mga batang Pilipino sa paaralan. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa Pilipinas. Sa Panatang Makabayan, nangangako tayo na susunod sa ating mga magulang at guro, mag-aaral ng mabuti at magiging mabuting mamamayan. Ipinapakita nito na mahal natin ang ating bansa at handa tayong tumulong para sa ikabubuti nito. Bakit mahalaga ang Panatang Makabayan? Mahalaga ang Panatang Makabayan dahil natututo tayong magmahal sa bayan. Kapag binibigkas natin ito, naaalala natin na mahalaga ang Pilipinas at dapat natin itong alagaan. Mahalaga ito dahil pinapaalala ang pagiging mabuting mamamayan. Tinuturuan tayo nito na sumunod sa batas, tumulong sa kapwa at gumawa ng tama. Sa pamamagitan din ng Panatang Makabayan, nagkakaisa ang mga bata. Sabay-sabay natin itong sinasabi kaya pakiramdam natin ay iisa tayo bilang mga Pilipino. Ito rin ay gabay sa araw-araw. Ang mga pangako sa panata ay paalala kung paano tayo dapat kumilos sa paaralan, sa bahay at sa komunidad. Narito ang mga pangako ng isang batang Pilipino batay sa diwa ng Panatang Makabayan. Una, mahalin ang Pilipinas. Iingatan ang kalikasan, watawat at kultura ng bansa. Ikalawa, susunod sa payo ng magulang at guro. Igalang at pakinggan ang mga nakatatanda. Ikatlo, mag-aral ng mabuti. Gagawin ang takdang aralin at sisikaping matuto araw-araw. Ikaapat, tutulong sa kapwa. Magiging mabait, matulungin, marunong makisama. Ikalima, susunod sa batas at tuntunin. Gagawin ang tama kahit walang nakatingin. At pang-anim, magiging mabuting mamamayan. Kikilos ng may respeto, katapatan at pagmamahal sa bayan. Ano ang mensahe ng Panatang Makabayan? Nabanggit dito ang salitang lupang sinilangan. Ang lupang sinilangan ay ang bansa kung saan tayo ipinanganak. Halimbawa, kung ikaw ay pinanganak sa Pilipinas, ito ang inyong lupang sinilangan. Mahalaga ito dahil dito tayo lumaki, natuto at nagkaroon ng pamilya at mga kaibigan. Dito rin natin natutunan ang ating kultura at wika. Binibigkas din natin ang mga salitang kinukupkop at tinutulungan sa Panatang Makabayan. Ang ibig sabihin ng salitang kinukupkop ay inaalagaan o pinoprotektahan. At ang ibig sabihin naman ng tinutulungan ay binibigyan ng tulong. Ginagawa ito ng bansa sa pagbibigay ng edukasyon at tulong sa mga tao.
Kabilang din ang mga salitang malakas, masipag at marangal. Mahalaga ang pagiging malakas, masipag at marangal dahil nakatutulong ito sa pag-unlad ng sarili at ng bansa. Binibigkas din natin ang mga salitang tungkulin ng mamamayang makabayan. Ang tungkulin ng mamamayang makabayan ay mahalin ang bansa, sumunod sa batas at tumulong sa kapwa. Kabilang din ang mga salitang maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Ito ay nangangahulugan na sa isip, iniisip natin ang kabutihan ng ating bansa. Sa salita, nagsasalita tayo ng may paggalang at pagmamahal sa ating bayan. Sa gawa, gumagawa tayo ng mabuti para sa kapwa at sa bansa. May papakita natin ang pagmamahal sa ating bayan tulad ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng tama araw-araw. Sinusunod natin ang payo ng magulang at tuntunin ng paaralan. Bilang mamamayang makabayan, tumutulong tayo sa kapwa, sumusunod sa batas at inaalagaan ang kalikasan. Ipinapakita natin ang katapatan sa pagiging tapat sa salita at gawa. Sa ganitong paraan, nagiging mas mabuti tayong Pilipino. Paano mo magagamit ang panatang makabayan bilang gabay sa ating mga desisyon at aksyon? Sa pamamagitan ng panatang makabayan, mas nauunawaan natin ang pagpili sa tama at makakabuti sa nakakarami. Nagiging gabay din ito upang tayo ay sumunod sa batas at tuntunin. Mas nagiging tapat, masipag at responsableng mamamayan tayo. Pinapaalala din nito na tumulong tayo ng walang hinihintay na kapalit. Sa panatang makabayan, tayo ay magiging mabuting mamamayan. Para naman sa ating gawain, lagyan ng check kung tama at X kung hindi. Una, nagtatapon ako ng basura kung saan-saan. Mahusay! Ikalawa, tinutulungan ko ang aking kaklase kung kaya ko. Magaling! Ikatlo, sinusunod ko ang mga tuntunin sa paaralan. Tama! Ikaapat, nagsasabi ako ng totoo. Mahusay! Ikalima, inaalagaan ko ang kalikasan. Magaling! Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa pagsasabuhay ng panatang makabayan sa sarili at pamilya. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang nauunawaan ang mga pangako ng isang batang Pilipino sa panata at naikakapit ang mga konsepto ng panatang makabayan sa sarili at pamilya. Para sa ating gawain, kulayan ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng magandang asal at kulayan ang malungkot na mukha kung hindi naman ito nagpapakita ng kagandahang asal. Tinutulungan ko ang aking magulang sa paghuhugas ng pinggan. Magaling! Hindi ako naliligo araw-araw. Mahusay! Sumasagot ng pabalang sa nakatatanda. Magaling! Iginagalang ko ang aking mga kapatid. Tama! Ginagawa ko ang aking takdang aralin sa tamang oras. Tama! Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga paraan para mahikayat ang ibang mag-aaral para maging responsableng batang Pilipino na naaayon sa panata. Una, maging huwaran sa magandang asal, pakikibahagi sa mga gawain at pagiging responsable. Ikalawa, magbahagi ng kaalaman at inspirasyon sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga kabayanihan at mga positibong karanasan sa pagiging aktibong Pilipino. Ikatlo, paggawa ng poster at slogan. Ikaapat, pagsali sa mga outreach program. Ang paghihikayat ay hindi sa pilitan. Ipakita ang iyong halimbawa at hayaan ang iyong mga kamag-aral na magdesisyon para sa kanilang sarili. Maaaring magtulungan ang lahat upang maging responsableng Pilipino at magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang ating bansa. Upang mas maunawaan natin ito, dumako tayo sa ating gawain. Lagyan ng check ang mga pangungusap na nagpapakita ng pagiging responsableng bata sa pamilya. Una,
Tinutulungan ko ang aking magulang sa gawaing bahay. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging responsable? Magaling! Ikalawa, iniiwan ko ang aking kalat sa sahig. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging responsable? Mahusay, hindi ito lalagyan ng check. Ikatlo, sumusunod ako sa mga alituntunin ng aming tahanan. Ito ba ay nagpapakita ng isang pagiging responsable? Tama! Ikaapat, sumasagot ako ng pabalang sa nakatatanda. Magaling, hindi ito lalagyan ng check dahil hindi ito nagpapakita ng pagiging responsable. Ikalima, inaalagaan ko ang aking mga kapatid. Magaling! Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa pagsasabuhay ng panatang makabayan sa bayan o lungsod, lalawigan at rehiyon. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga paraan upang maging aktibo at responsableng batang Pilipino sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, at naipapakita ang mga halimbawa ng pagsunod sa panatang makabayan sa sariling bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ating gawain, bilugin ang mga larawan na nagpapakita ng isang aktibong mamamayan sa isang barangay. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagiging aktibo sa isang barangay? Magaling! Maliban sa mga paraan ng paghihikayat na tilalakay sa ikalawang aralin, may mga maaari pa tayong gawin upang mahikayat ang iba pang miyembro ng ating mas malawak na komunidad. Narito ang mga ilan dito. Una, gamitin ang kapangyarihan ng komunikasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi sa social media ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga issue sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan. Maaari ding makibahagi sa mga pagpupulong o plebisito ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ikalawa, mag-organisa ng mga aktibidad gaya ng community service, cultural event, at mga seminars. At makipagtulungan sa mga leader ng lumalawak na komunidad, paaralan at media. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa, paggamit ng kapangyarihan ng komunikasyon, pag-organisa ng mga aktibidad, pagkikipagtulungan sa iba't ibang sektor at pagbibigay ng mga insentibo, maaari nating mahikayat ang ibang miyembro ng bayan na maging responsableng Pilipino at sama-samang itaguyod ang pagunlad ng ating bansa. Para naman sa inyong output, gumawa ng isang jingle tungkol sa isang advokasya tungkol sa pagiging aktibong Pilipino. Narito ang rubric para sa pagbibigay puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ika-4 na aralin. Ito ay tungkol sa pagsasabuhay ng panatang makabayan sa bansang Pilipinas. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga paraan upang maging aktibo at responsableng batang Pilipino at naipakikita ang mga halimbawa ng pagsunod sa panatang makabayan sa ating bansa. Para sa ating gawain, iugnay ang mga gawain sa kahulugan nito. Ito ay batay sa panatang makabayan. Una, pagtulong sa kapwa. Magaling! Ikalawa, pagtatanim ng puno. Tama! Ikatlo, pagrespeto sa matatanda. Magaling! Ika-4, pagsunod sa batas. Mahusay! Ika-5, paglilinis ng paligid. Magaling! Bilang isang batang Pilipino, mahalaga ang maging aktibong miyembro ng ating bansa. Sa pamamagitan ng panatang makabayan, natututunan natin ang pagmamahal at pagtulong sa ating bayan. Kapag nagsasagawa tayo ng mga mabubuting gawain para sa kapwa at sa komunidad, ipinapakita natin ang ating pagiging responsable at makabayan. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagiging aktibong mamamayan ng ating bansa ay ang paggawa ng Community Service Plan.
Ang community service plan ay nangangahulugan na kaya mong gumawa ng plano o hakbang kung paano ka makakatulong sa iyong komunidad o lugar kung saan ka nakatira. Ang komunidad ay maaaring iyong barangay, paaralan, o kahit grupo ng mga kaibigan at kapitbahay. Paano gumawa ng community service plan? Una, alamin ang pangangailangan ng komunidad. Halimbawa, maraming basurang nakakalat sa paligid ng paaralan. Ikalawa, mag-isip ng solusyon. Halimbawa, magplano ng clean-up drive o pagtatanim ng mga halaman. Ikatlo, itala ang mga hakbang. Halimbawa, kailan ito gaganapin, sino-sino ang mga kabilang sa plano, at ano ang mga kagamitang kailangan. At panghuli, gawin at obserbahan ang resulta. Halimbawa, malinis na ang paligid, mas masaya ang lahat. Kapag aktibo ka sa iyong komunidad, nakakatulong ka sa iba. Mas napapaganda ang lugar at natututo kang maging mabuting Pilipino at responsable sa iyong tungkulin. Para naman sa inyong output, gumawa ng isang community service plan at ibahagi ito sa klase. Maaaring gamitin ang template sa Learning Activity Sheet o LAS. Narito ang rubric para sa pagbibigay puntos. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway maging inspirasyon sa atin ang Panatang Makabayan upang maging tunay na aktibong Pilipino. Hindi lamang ito isang salita na binibigkas natin sa paaralan, kundi isang paalala na sa bawat kilos, salita at desisyon ay may papel tayo sa pag-unlad at kabutihan ng ating bayan. Lagi nating tandaan, ang Panatang Makabayan ay gabay sa ating pagmamahal, paggalang at pagtupad ng tungkulin sa bansa. Maraming salamat sa pagkinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!